Sa mga nag-request ng links para makapag-work sa bansang ito, tutok na dahil susunod na ang mga links na ito. Kung ikaw ay bago sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. Tamang naryo mga kaibigan, kahapon nag-TikTok live po tayo at tayo po ay mayroong 500 plus live viewers at nakakabuang dahil karamihan sa inyo ay nag-request ng link kung saan pwede mag-apply. Sa sobrang dami po, flooding tayo ng messages kahapon at hindi ko pa tapos ma-replyan. Hundreds sa inyo ay nag-request ng link ay, yung iba na-replyan ko at ang second batch ay gagawin ko ngayon at yung iba mag-antay lang. Pero naisip ko, mas mainam kung gumawa ng content na katulad nito para sa description area, ilalagay ko ang mga links. Dalawang categories po ang gagawin natin. Yung highly qualified professionals at saka doon sa mga non-professionals. Alright guys, pero para maging legit po ang ating usapan, ay ililink ko muna dito, isishare ko dito sa inyo yung source information natin. Ito yung ahensya ng gobyernong Switzerland na nagkwa-qualify po sa mga third country nationals na katulad natin. Tara, basahin muna natin. Ito yung link ko. Alright, so dito sa taas makikita niyo yung sem.admin.ch. Ang ibig sabihin niyan po ay Secretariat for Migration. So, maraming tabs dito. Punta lang kayo sa entry, residence, and working. Okay. So, ito yung lalabas, non-EU/EFTA nationals. Pag sinabing non-EU, ito yung mga nationals o countries na hindi part ng European Unions. At yung EFTA, ito yung apat na countries na kung saan ay about sa trade association naman. So, hindi ko nabanggitin, hindi ito importante sa inyo. Ang importante dito ay malaman natin kung anong qualification po ang para sa third country nationals. Dahil po yearly, ang federal council dito ay may nilalabas na quota every year. So this year, mayroong 8,500 quota permits para po sa mga third country nationals. Pero bago na pag-usapan yan, ito muna. Non-EU/EFTA nationals tayo yon. If you come from a non-EU EFTA state and would like to work in Switzerland, you may only do so if you are highly qualified. Example, you are a manager, specialist, or other skilled professional. This means essentially that you should have a degree from a university or an institution or higher education as well as number of years of professional work experience. So hanggang dyan lang ang babasahin ko, yung the rest kayo na po ang magbasa. Ano nga ba mga in-demand jobs sa bansang ito for third country nationals? Banggitin ko sa inyo ha, yung IT or information technology, engineering, all types ng engineering, at saka yung nursing job, at saka finance. Okay. Yung mga ibang works na hinahanap nyo na non-professional or professional man siya pero hindi siya yung in-demand, ililink ko rin dito guys. So, bantayan nyo ang category dito ha. Mayroong highly qualified professionals at saka non-professionals. So, disclaimer lang tayo. Wala akong kinalaman sa mga recruitment agencies na ito. Pero ito ang mga legit locals agencies dito dahil wala po tayong recruitment agencies labas ng bansang ito. So, ang mga link na ito ay mag-o-offer ng mga openings ng jobs. So, doon kayo mamili. Siyempre, according to your profession, at syempre makikita nyo yung mga requirements din ng mga companies na yon. Okay? So, kayo nang bahala makipag-interact. Pangalawa po ay na disclaimer natin, hindi guarantee na ang mga links na to na makakuha kayo ng work. Bakit? Depende yan sa appetite. Yan, doon sa applyan nyo kung qualified nga kayo guys. So, gusto ko lang maging klaro sa inyo. Ha? Maging klaro sa inyo na walang sure ball dito
dahil mahirap nga pasukin ang bansang ito. Pero very tough, but not impossible. Bakit? Mayroon na tayong mga ilang Filipinos na nandito. Iba ang case ko guys, dahil ako po ay nakapag-asawa ng Swisa, kaya ako ay nakapag-stay rito at nakapag-work. Pero doon sa mga visa workers natin na gusto mag-work dito, ay tiyagain po natin. Apply kayo ng apply. Meron tayong mga Filipinos dito, katulad ng nurse natin, nag-send out siya ng hundreds resumes according sa kanya. Meron akong interview ginawa sa kanya dito sa channel na to. Hanapin niyo kung may time kayo. Ay nagtiyaga siya mag-send. So hanggat na merong isang kumuha sa kanya at ngayon po ay 5 years o 6 years na siyang nag-work dito bilang nurse. Meron pang siyang position na nakuha. So ang qualification nito bukod sa highly qualified professional, sa mga nursing po, kailangan mag-exam dito, kailangan may B2 level ng language, at kailangan magpa-evaluate ng kanilang credentials sa Red Cross. Doon sa mga IT naman, ayan, may link akong ibibigay sa inyo. Ito yung mga legit links na kung saan ay pwede kayo mag-apply. Okay, ulitin ko, sa mga hindi in demand dito, mga non-professional jobs, okay, bibigyan ko rin kayo ng pag-asa na mag-apply din kayo para malaman nyo na ganun siya kahirap. Dahil guys, ang priority dito ay highly qualified professionals. Yung mga, ulitin ko, yung mga non-professional jobs ay hindi na inaasa yan sa third country nationals dahil sapat na po ang manpower sa local at saka sa galing sa European Union. Okay, dito sa Europa mismo. Kaya wag tayo magtampo na sinasabi ko rito may highly qualified at saka non-professional. Kasi yun naman ang sabi ng binasa natin, highly qualified, di ba? So in short, pang professional talaga ang bansang ito dahil mga Pinoy tayo, gusto natin magtulungan, magbigay ng chance sa bawat isa, mag-try din kayo mag-apply katulad sa hotel, sa mga restaurants, okay, at saka iba pang mga trabahong nire-request nyo. Okay, so manampalataya, manalig sa Diyos. Kung ang bansang ito ay para sa inyo, ay para sa inyo. Kung hindi man ito ay para sa inyo, huwag malungkot dahil hindi naman to langit ang bansang ito. Hindi ba? Hindi to heaven na ayaw na sa nakikita niyo sa social media. Hindi to heaven. There is a real heaven in heaven, 'di ba? So, ito lamang ay opportunity, pagkakataon na makapag-work sa bansang ito dahil ang bansang ito ay maganda ang governance dito, maganda ang nature, maganda lahat. Okay, mataas magpasweldo. O ito na, ang mga links sa description area. Please don't forget to like, follow, and subscribe. Okay. Ang suggestion ko, mag-subscribe kayo in the middle. Okay, habang pinapanood nyo, saka kayo mag-subscribe para hindi kayo maligwak dahil ang system na to, itong YouTube, di ba? Pag nag-subscribe ka, pagkakita mo ay pagtayo mo na wala ka rin. So, hindi ka updated sa mga coming videos natin. Yun lang ang goal ko naman. Marami pong salamat sa inyo. Mag-enjoy tayo sa buhay na to at magtiyaga. Send resumes po. At manampalataya. Kung mayroon man kayong karagdagang katanungan, comment down below. Ciao!